Isang lalaking tinamaan ng kidlat habang siya ay naglalaro ng football. Panoorin natin. Ito yung katotohanan na hindi na natin maiiwasan na kahit ano pang gawin natin ay mangyayari at mangyayari sa atin. Na dadating at dadating sa atin yung ating takdang araw, ang ating kamatayan. Sa anong edad, hindi natin alam. Sa anong kaparaanan, hindi natin alam. Kung kailan yan, hindi natin malalaman yan. Pero ang tiyak, mangyayari at mangyayari yan. Pero alam nyo po, maraming mga tao ay nagsasawalang bahala pagdating dito. Na tila ba, feeling nila sa kanilang mga sarili ay bukas ay buhay pa sila. Feeling nila sa kanilang mga sarili ay mahaba pa yung ilalagak nila sa mundong ito. Marami pa silang mga plano, marami pa silang gustong gawin, marami pa silang gustong maabot na mga pangarap nila. At ganyan po talaga naturalesa ng mga tao. Pero ang katotohanan, ni isa sa mga yan, hindi natin alam kung magagawa pa natin. Pag inabutan na kasi tayo ng ating takdang araw, lahat ng yan, hindi na po natin maaabot ang mga pangarap na yan. Tulad na lamang po sa napanood nating video na ito, marahil yung tao na yan dahil sa mura niyang edad, 24 pa lamang po siya, marami pa yung pangarap. Marahil nag-a-achieve siya sa kanyang sarili na pinapangarap niya na maging isa rin siyang sikat na football player at makilala sa sanlibutan. Marahil may mga goal pa siya sa pamilya, sa bahay, sa sasakyan, marami pa siyang gustong gawin. Pero sinong mag-aakala sa isang iglap, tapos ang kanyang buhay. At ang kaparaanan pa para dumating ang kanyang takdang araw ay yung kidlat. Sino nga ba naman mag-aakala? Sa dami-daming pwedeng tamaan ng kidlat, siya pa mismo saktong-sakto sa kanya at pinipilit pa siyang i-revive ng mga taong kasama niya. Pero wala na, hanggang doon na lang talaga yung buhay. Alam niyo po, isang napakagandang realization. Kahit ano pa yung antas ng pamumuhay mo, kahit sino ka pang kilalang personalidad, ang kamatayan ay pwedeng dumating sa atin. Nakatakda na po yan mga kaibigan, mga kapatid. Kahit na anong dami mong iniisip na plano, anong iniisip mo sa iyong sarili mo, anong gusto mong kinabukasan, pagdating ng ganito mong edad, teka, hindi natin alam kung aabot pa ba tayo sa iniisip natin na edad at pangarap na iniisip natin na maaabot pa natin dahil ang kamatayan ay pwedeng dumating sa atin. Kaya nga lagi ko sinasabi, ang kamatayan ay hindi dapat kinakatakutan. Ang kamatayan ay pinaghahandaan. Dahil isang iglap lang, katulad na lang na napanood natin, ay pwede rin pong mangyari sa atin ng bagay na yan. Dahil ito po yung katotohanan na realidad ng buhay. Ikaw man ay mananampalataya o hindi, ikaw man ay Kristiyano o hindi, hindi tayo exempted dito. Lahat tayo ay dadatnan ng ating takdang araw. At yan po ay mangyayari sa panahong hindi mo inaasahan. Kaya alam nyo po, anumang estado mo sa buhay, anumang kalalagayan meron ka ngayon, huwag mong isipin na ikaw ay mabubuhay pa ng mahabang panahon. Yes, pwede kang mangarap, pero mas maganda na nakasabay ng pangarap mo, kasama mo si Kristo. Meron kang pananampalataya sa Kanya. Meron kang katiyakan ng kaligtasan na dumating man yung takdang araw na yun sa'yo. Sigurado ka na ikaw ay pupunta kasama ng Diyos sa langit. Dahil kung ikaw ay maraming pangarap samantalang wala kang Kristo sa iyong puso, hindi ka tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang siya ay Diyos mo at tagapagligtas. Kaibigan, kahit anong dami ng pangarap mo sa buhay, mababaliwala po ang lahat ng yan. Kung ang kaluluwa mo rin lang naman ay pupunta sa impyerno. Kaya alam niyo po, ang kamatayan ay dapat mong paghandaan habang may oras ka pa, habang may panahon ka pa. Nawa, naging pagpapala pong mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.